Ito pala ang school na tinuturuan ng aking asawa, ang Lukban Elementary School. Yari lang sa kawayan, pagpasok nyo sa loob, makikita nyo butas-butas na ang bubong. Yung mga dingding nito, nayari din sa kawayan, ay sira-sira na, butas-butas na din. Napakahirap talaga para sa isang teacher na magturo sa ganitong klaseng paaralan. Lalong-lalo na sa mga estudyante na hirap makasabay. Mula dito sa bayan ay magbabiyahe na kami papunta doon. Ito na kasi ang pinakamalayong school sa Mansalay. Sa araw na yan, ang dami namin dalang mga gamit. Kasi ang trabaho nila doon, lingguhan ang uwi. Napakamahal ng pamasahe. Kung magko-commute ka lang papunta doon, nasa 400 ang babayaran mo. Papunta pa lang doon. Tapos pag balikan ka, plus 400. So, nasa 800 ang gastos mo. Sa isang araw pa lang yun na pagpunta mo doon. Narating na namin ang Sitio Karumata. Ito ay parte ng Barangay Binli sa bayan na ng Bulalakaw. Ito na ang pinaka malapit at pinakamadaling daan papunta doon sa Sitio Lukban. Sobrang hirap ng kalsada dito pag umuulan. Kaya maswerte pa rin kami ng aking asawa na nang dumaan kami dito ay hindi umulan at hindi madulas ang kalsada. Sa tuwing papasok at uuwi ang mga guro galing doon, ito ay isang malaking adventure kung paano ka makakauwi. Lalong-lalo na kung umuulan. Pahirapan talaga. Five years na ako sa pagiging bumbero. Sa pagtagal ng panahon, mas naiintindihan ko kung gaano kahalaga ang simpleng pamumuhay lamang. Pag kasi nasa bayan kami, para bang ang bilis-bilis ng buhay doon. Parang lahat na lang nagmamadali. Napakapayapa ng lugar talaga dito. Sobrang tahimik. Napakaganda tingnan na yung mga paligid mo kulay green. May mga time dito na napapatigil ako sa pagmumotor. Minamasdan ko ang kapaligiran, ang mga naglalakihang ilog dito. Kasi pakiramdam ko, yung pakiramdam na konektado tayo sa kalikasan. Parte tayo ng isang napakalaking ecosystem dito sa mundo. Sa ilang buwan na pabalik-balik namin dito, mas nararamdaman namin ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay lamang. Alam mo yung maging simple lang, maging kontento sa maliliit na bagay. Makontento sa mga bagay na mayroon ka. Yun naman talaga kasi ang magpapasaya sa'yo. Ang daming taong naniniwala na para sumaya ka sa buhay, kailangan mong bumili ng mga material na bagay. Pero hindi naman tungkol dyan ang buhay. Siyempre kailangan natin ng pera para mag-survive, para makabili ng pagkain. Pero ang tunay na kayamanan ay yung mabuhay ka ng buo. Yung makakuha ka ng tapat na kasiyahan mula sa buhay. Ang kasiyahan ay nakikita ko sa simpleng pamumuhay lamang. Masaya magkaroon ng mga kaunting bagay kasi kaunti lang din ang iyong pag-aalala.
Napakaraming magagandang bagay ang nagagawa pag may pera ka. Pero sa buong buhay ko, wala pa akong narinig, wala pa akong nakikita na tao na nagsabi sa akin, marami na akong pera, hindi na ako magtatrabaho. Bagkus, ang gusto palagi ng mga tao, gusto ko pa kahit marami ng pera, gusto ko pa, padadamihin ko pa. Wala nang katapusan ang kagustuhan na magkaroon pa ng maraming pera. Napakadali at napakasimple lang ang buhay ng tao. Ginagawa lang natin komplikado. Bakit pa kasi naging pera ang basehan ng kayamanan ng tao sa mundo? Nagsisimula akong magpahalaga sa mga simpleng bagay. Natutuwa ako na makasama ang mga simpleng tao. Mga simpleng tao na may totoong nararamdaman. Mas gugustuhin ko pa na gumawa ng napakaraming magandang memories kaysa napakaraming pera. Nanggaling ako sa kultura ng mangyan. Naniniwala kami at mas pinapahalagan namin ang kagandahang loob ng isang tao kaysa sa perang kayamanan na tinataglay nito. Pare, kapat pa kayo mo natin? Natapos kid mana? Ang paganda. Ay, gamang paganda. Papala mo ba eh? Di kultura amat magkaduraye. Abala, balikan nita. Tradisyon man nita, di pag-isipan.